ako ang magrereklamo sa'yo dyan sa ano nyo, sa diet nyo. Kala mo, mumuturin talaga kita, mumuturin ko ang pagpunta dyan para ireklamo ka. Hindi ako nakikialam sa inyo, wala akong pakialam sa inyo, sa mga issue nyo. Ayan, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ano na nga ba, Red Zane? Ano itong pinaggagawa mo? Eh di ikaw ngayon yung dadalhin sa barangay, ipapabarangay. Aba, matindi, kita nyo naman po sa ating thumbnail. Ano? Dire-diretso na agad tayo sa ating topic dahil matindi ang kaganapan. Ano? Ikaw ngayon, Red Zane, ang ipapabarangay nga. Ano? Magkikita kayo kung saan ay nang sa ganun maaksyonan yung maling ginawa mo. So pambihira nga naman, ano? Sinabihan mo na si Medit ang isang sulsol sa pagpapatulpo ni Viancy. Grabe ka naman talaga, Red Zane. Hindi mo naisip, ano? Ganyan din yung ginawa mo kay Viancy. Kung ano sinasabi mo sa live, ano? Hanggang sa na-trigger na naman yung mga basher, hanggang sa kung ano na ang mga kinalabasan. Yan ay sa pangungunan nyo, kayo nagsimula ni Doc. At eto nga, ano kayo ngayon? So, aaksyonan ni Medit ang ginawa mo. Ano? Dahil nga sa mali mong pagbibintang, napakalinaw ng kanyang sinabi sa kanyang live. So, sa pagkakataong ito, ready ka na ba, Red Zane, na pumunta dyan sa barangay? Dahil handang-handa na si Medit na ikaw ay harapin. Panoorin niyo po ito. Paano susulsulan ko? Eh, eto ang message namin. May 6, 9:34 po ito, PM to PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sino ang ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako, tinanong ko siya. Sabi niya, ang reply niya sa akin nung sabi kong sending you hugs and prayers, be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. E paglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, tsaka, diba, parang may mga pinagsamahan. Lahat mo ng Kalingap Angels, wala ako sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko. Especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung mapunta ka sa Tulfo? Tapos sabi niya, andito na ako, ate. Sabi niya, oo, ate. Sabi ko, nasa Tulfo ka? Sino ipapatulpo mo, be? Sobrang haba ng pila dyan sa labas and sa loob. Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Kaya ang ginawa ko, in-unsend ko naman na. Kasi parang useless naman na yung mga sinasabi ko. Kasi ando na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Rab pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po yun alam. Kasi kung alam ko, a-advisean ko siya bilang ate. Kasi para sa akin, mali yung, diba, kahit anong issue pa yan, kahit gano'n pa kasama ang loob natin, hindi para atakihin ang taong mga tumulong sa atin. Kahit ano pang misunderstanding yan, hindi, diba? Ayaw ko to sabihin kasi alam kong makakapanakit ako sa mga sabihin ko. Pero hindi ko ito i-filter. Diba? Kasi para sa akin, hindi pa din enough reason yung pagiging, yung misunderstanding natin sa mga taong tinulungan tayo. Diba? Sa lahat po ng tumulong sa akin, hindi ko sila, hindi ko sila binastos or parang sinagot-sagot ng sobrang below the belt. Kasi alam ko kung saan ako magsastand bilang natulungan. And alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob na kahit ano man ang sabihin mo sa akin na masakit, ang sasagutin ko lang is yung kung anong alam kong tama. And kung ipaglalaban ko man ang sarili ko, I'll make sure na alam ko pa rin kung saan ako magsastand. Grabe yung mga accusations mo, kuya. Pag hindi ka po tumigil, ito po ako mismo to, ako ang nagsasalita. Ako ang magrereklamo sa'yo dyan sa sa diet nyo. Kala mo, mumuturin talaga kita, mumuturin ko ang pagpunta dyan para ireklamo ka. Hindi ako nakikialam sa inyo, wala akong pakialam sa inyo, sa mga issue nyo.
So ayun, credit nga po kay Midit sa kanyang video. Supportahan natin si Midit. Syempre wag natin kakalimutan din si Kuya Val, si Kalinga Prab at ako inyong lingkod, Kalinga Kiel. Please po support my channel, like and share my videos, and don't forget, para po lagi kayong updated, click the notification bell. So dumako na nga tayo muli sa ating pinag-uusapan kung saan nga po ay nagsalita si Red Zane na eto nga daw pong si Midit. Alam natin na kinampihan ni Midit ang Kalingap. Nagsalita siya dahil alam niya na napakabuti ng layunin ng Team Kalingap ni Kuya Val, ni Kalinga Prab sa mundong ito. At isa siya sa saksi na talagang legit ang pagtulong. Nang malaman siguro ni Red Zane ngayon siniraan etong si Midit. Gumawa siya ng kwento na eto nga daw pong si Midit ay isa sa nagsulsol kay Viancy. Ganyan-ganyan ang ginawa nila Red Zane nung panahon mainit yung patungkol nga po kay Viancy at kay Kalingap Edu, kung ano nung pinagsasabi nila sa live. At ngayon, si Midit ay hindi nyo mapipigilan, talagang pupunta yan sa barangay nang sa ganun ay matauhan si Red Zane, nang sa ganun maaksyonan at masolusyonan yung maling bintang kay Midit. So grabe talaga, hindi papayag si Midit na ganyan-ganyan nyo siya, lalo pa at sa pagkakataong ito ay hindi pwede yung ganyang ginagawa ni Red Zane. So alam naman natin na maganda din ang layunin ni Midit dyan nga po sa social media sa kanyang ginagawang pag-vlog. So ayaw niyang masira syempre ang kanyang pangalan, lalo pa at tama naman yung kanyang ginagawa. Wala siyang maling sinabi, malinaw na malinaw yung kanyang paliwanag. At nagulat nga siya at ganun yung sinabi ni Red Zane na siya nga daw po ay solsol. So mag-iingat nga daw si Red Zane sa kanyang sinasabing solsol dahil wala yung katotohanan at tanging maayos ang intensyon ni Midit dito kay Viancy. Maayos niyang nag-chat, maayos yung kanyang message at wala doon, binasa niya, wala doong mali sa kanyang sinabi. Tanging nagpalakas siya at halos wala nga daw po siyang idea na sina Kuya Val at si Kalinga Prab yung ipapatulpo ni Viancy. Talagang ang may kasalanan ng lahat dyan ay si Dr. Love at si Red Zane. Malinaw kung talagang gusto nyo na siyasapin ng lahat-lahat, kung open kayo na pakinggan ang katotohanan, lalo na yung pumapanig sa kabila. Kung open talaga kayo na mapakinggan yung katotohanan, ay malalaman ninyo na si Doc at si Red Zane ang nagsimula ng lahat. Hindi sila tumitigil, tuloy-tuloy pa rin sila, sinasabihan na sila umigil hanggang sa nasulsulan nila si Viancy na hindi naman dapat. Alam naman natin ng pamilya Batalero, napakabait, mahal na mahal ng mga yan ang Team Kalingap, si Kuya Val at si Kalingap Rob. So nag-iba ng dahil sa dalawang iyan. So ngayon, abangan natin ang harapan sa barangay. Red Zane, humanda ka na dahil masasaksihan natin ang Midit versus Red Zane. Harapan sa barangay. Grabe, handa na nga ba ang nag-iisang Red Zane na talagang pahamak? So, ano pa nga bang dapat nating hintayin? Di maghintay lang tayo sa upload. Hanggang dito na lamang. See you po sa next video. Mag-ingat pa kayo palagi. Bye-bye!